wala pa ring panibagong batas na nagpapaliban sa barangay at SK eleksyon ngayong November 2, 2026. Kung kaya't ito po ay tuloy na tuloy na. Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapobre. Araw ng Huwebes at Petsa 16 sa buwan ng Hulyo. Welcome back sa ating munting channel, Cap John Official. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog. Update na naman sa barangay at SK election. So, ngayon ay hinihintay natin kung may mga bagong announcement ang Comelec or ang DILG, pero wala pa. Kaya nananatili po na nangingibabaw ang Republic Act 12232. Pero ang ating pag-usapan ngayon mga kapobre ay ito pong aking mga content sa mga nagdaang mga araw ay iginigiit po natin na ang halalan ay magaganap sa November 2, 2026 barangay at SK election. At mayroon pong mangilan-ngilan na nagko-comment na wala daw basihan ang ating sinasabi. Republic Act 12232 nga ni yan po ang ating basihan mga kapobre. May nagsasabi na pag sinabi nating tuloy ay nagagalit dahil ayaw talaga nilang magkaroon ng halalan. So sa nagdaang dalawang araw, kahapon at saka nung isang araw, ay tinalakay ko sa inyo mga kapobre yung mga nilalaman ng mga panukalang batas, at yan po ay pagpapaliban sa barangay at SK eleksyon. Yung panukalang batas sa Kongreso, ang House Bill 8886, at saka kahapon tinalakay natin yung Senate Bill 2067 sa Senado. So medyo nabuhayan ng dugo ang ating mga kaibigan na gusto talaga nilang i-postpone ang barangay at SK eleksyon. Dahil tinalakay natin yon para patas. Hindi lang palaging sinasabi natin na tuloy na po ang barangay at SK election. Kailangan din nating balansehin. Kasi hindi naman po natin maitatanggi na mayroon po namang panukalang batas na i-postpone muli ang barangay at SK election sa November 2, 2026. Yes po, dalawa po ang bill na inihain sa Kongreso at Senado. Kaya yun ang ating pinag-usapan kahapon at saka sa nagdaang araw. Pero sa kasamaang palad po mga kapobre, ay mayroon na namang nag-react at sinabing wala na naman daw basihan yung sinabi nating postponement. Mga kapobre, hindi na natin maintindihan kung saan tayo lulugar. Pag sinabi nating tuloy na itong November 2, 2026 barangay at SK election, mayroong magagalit. Pag sinabi naman nating mayroong postponement, mayroon namang magagalit. So hindi na natin maintindihan mga kapobre. Pero ganun pa man, nirespeto po natin ang kanilang mga opinion. Again, yun pong postponement na tinalakay natin sa nagdaang dalawang araw ay nakabinbin pa po sa Kongreso at Senado. Hindi pa po pinag-usapan. Sa makatuwid, hindi pa po ito batas. Hindi pa po ito Republic Act. Di tulad sa Republic Act 12232, iyan po ay kasalukuyan pong batas na nangingibabaw ngayon, kung saan nakalagay doon ang barangay at SK election ay magaganap sa November 2, 2026. So paulit-ulit na natin itong sinasabi sa ating mga vlog mga kapobre. Sa pagsabi natin na tuloy na po itong barangay at SK election,
Yan pong Republic Act 12232 ang ating basihan. Sa pagsabi naman natin na mayroong postponement, ang ating basihan ay ito pong House Bill na pinasa sa Kongreso, ang House Bill 8886 at saka itong Senate Bill 2067. Yan po ay parehas postponement. Yan po ay nandyan pa sa Kongreso at Senado. Hindi pa po nagalaw. Kaya antayin natin kung ano pa ang magiging kahihinatnan sa mga panukalang batas na yan. Nagtataka lang tayo mga kapobre, bakit pag sinabi nating tuloy, may magagalit. Pag sinabi naman nating may panukalang batas na i-postpone, ay mayroon namang nagagalit. Wala namang dapat ikagalit dyan mga kapobre. Kung tutuusin po, pag sinabi nating tuloy na po itong barangay at SK election, ay dapat pa nga matuwa ang ating mga kababayan, ang ating mga kaibigan dyan na nagre-react. Kasi nga, ito lang po ang natatanging paraan para makapili tayo ng matitinong leader sa ating barangay. Kung sa tingin nyo ay wala pong matinong ginagawa ang kasalukuyang nakaupo na mga barangay official ngayon, ay ito na po ang ating pagkakataon para palitan ang mga walang silbing mga barangay official na yan. At isa pa mga kapobre, ilan pa bang postponement ang gusto ninyo? Pangalawang bisis na po itong napospon ang barangay at SK election. Kaya gusto nyo pa ba ng pangatlo? Hindi na, kalabisan na po yan mga kapobre. Kailangan na nating mabigyan ng pansin. Kailangan na nating mabigyang hustisya ang ating mga kababayan na ayaw na sa mga nanungkulan ngayon sa barangay dahil hindi patas ang kanilang panunungkulan. So dito naman sa nagagalit na i-postpone, yes, nandyan po ako sa inyo. Dahil ayaw ko po talagang i-postpone na to, dahil gaya ng sinasabi ko, makailang bisis na po itong pinospone. Kaya nararapat na po itong ituloy na sa November 2, 2026. Pero ganun pa man, kung yan ay mapagdesisyon na ng Kongreso at maipasa nila pati sa Senado at pirmahan ng Pangulo at magiging Republic Act yan, ay wala po tayong magagawa. Dahil dapat lang tayong sumunod kung ano man ang nakasaad sa batas. Pero sa ganang akin po, ako po ay 100% tutol na ipagpaliban pa itong barangay at SK election. Dapat na po itong matuloy para palitan na ang dapat palitan. At hanggang ngayon po, ang aking paninindigan, ang halalan ay magaganap sa November 2, 2026. This is your Cap John Official. Please subscribe, please support. Bye-bye and God bless us all.